Ang tatalakayin naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa destiny or in Tagalog, kapalaran or tadhana, no. Alamin natin sa video na ito guys kung sino nga ba ang gumagawa ng kapalaran natin, kung ang Diyos nga ba mismo ang gumagawa ng kapalaran natin, no. Kasi naalala ko nung bata pa ako, no, madalas kong maririnig na kapag hindi maganda ang kinahinatnan ng buhay nila, halimbawa na lang no, nabuntisan, ilang beses na nabuntisan paulit-ulit, iba-ibang lalaki. Ang naririnig ko sa kanila, sinasabi nila ay yun daw ang kapalaran nila, yun daw ang kagustuhan ng Diyos para sa kanila. Alamin natin sa video na to guys, no, kung totoo nga ba, kung sigad nga ba ang gumagawa ng kapalaran natin, no. So magbase tayo sa Bible para magkaroon tayo ng clarity of mind, no, kung talagang sigad nga ba ang may pakana kung bakit hindi maganda ang nagiging kahinatnan ng kapalaran natin, no. So basahin natin dito sa Jeremiah chapter 1 verse 5, "Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you, I appointed you a prophet to the nations." Ang mga words na ito ay sinabi ni God ito kay Prophet Jeremiah, no? So, malinaw dito na yung mga tao na itinalaga niya or may purpose, no? Yung itinalaga niya na magiging prophet or binigyan niya ng purpose sa mundong ito, kumbaga may assignment sila sa mundong ito, di ba? Sila yung mga alagad, mga na itinalaga ni God. Ang nakasaad dito, bago pa niya pinorm si Jeremiah sa sinapupunan ng nanay niya, kilalanan niya kasi alam na niya kung ano ang purpose ni Jeremiah dahil itinalaga nga niya, inappoint niya bilang prophet, kaya alam niya kung ano ang magiging kinabukasan, alam niya kung ano ang magiging purpose ni Jeremiah sa mundong ito, no, dahil siya ay may assignment, siya ay may purpose sa mundong ito, no, itinalaga siya, inappoint siya ni God bilang prophet, no. At saka ang nakasaad din dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Malinaw na nakasaad dito, may plano si God sa bawat isa sa atin, no. Ang plano ni God sa atin ay gusto niyang magkaroon tayo ng maunlad na buhay, masaganang buhay, at matagumpay na buhay, no, hindi para ipahamak tayo. At saka ang plano niya sa atin ay bigyan tayo ng pag-asa at bigyan tayo ng magandang kinabukasan. Ayon ay kung tayo ay mananampalataya, no, kung tayo ay God believers, kung tayo ay true follower niya, true follower ni Jesus Christ, ganito talaga ang mangyayari sa atin kasi may plano siya sa bawat isa sa atin na mga anak niya na sumusunod sa kanya, no, na mananampalataya, no, yung mga tao na bago pa man gumawa ng plano ay kinukumit na nila kay Lord, di ba? Kinukumit na nila sa Diyos. Yun ang mga tao na magtatagumpay sa buhay dahil i-guide sila ni God kasi nakasaad sa Bible, "In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path," no? So, kung tayo, ganito ang gawin natin na kung ano man yung hakbang na gagawin natin, ay ipaalam muna natin sa Diyos, i-commit muna natin sa Kanya, kilalanin muna natin si God, unahin muna natin siya sa mga buhay natin, ay i-direct niya tayo dun sa path natin, di ba? Hindi tayo maliligaw ng landas, hindi tayo malilihis ng landas kasi ang nakasaad dito, He will make straight your path. Kumbaga, ituturo niya sa iyo kung ano dapat yung tahakin mong landas, di ba? Kung yung will niya ang nasusunod sa buhay natin, pero yung will nga ba niya ang nasusunod sa buhay natin, no, na alam naman natin na bawat isa sa atin, binigyan tayo ng free will ni God para pumili, para magdesisyon sa buhay natin kung ano ang mga gusto natin gawin sa buhay natin. Ibinigay sa atin ni God ang kalayaan para gawin yun, no. So ngayon, kung tayo nagkamali tayo sa pagpili, nagkamali tayo ng mga decision makings natin sa buhay, yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi maganda ang nagiging kahinatnan ng kapalaran natin, yung ang tadhana natin, nalilihis, naliligaw tayo ng landas, di ba? Nag-iiba ang kapalaran natin, nag-iiba ang tadhana natin dahil sa pagkakamali natin, no? Dahil sa mali-maling pagpili natin, dahil sa maling mga decision makings natin, no? Patunayan ko muna sa inyo guys na tayo ay binigyan tayo ng free will ni God para maunawaan natin, no? Basahin natin dito sa Deuteronomy chapter 30 verse 15, "See, I have set before you today life and good, death and evil, if you obey the commandments of the Lord your God that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in His ways, and by keeping His commandments and His statutes and His rules. Then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it. But if your heart turns away, and you will not hear,
but are drawn away to worship other gods and serve them, I declare to you today that you shall surely perish. You shall not live long in the land that you are going over the Jordan to enter and possess. Maliwanag na nakasaad dito. Ang mga salita na ito ay sinabi ni Moses sa mga Israelites, no? Pero syempre, ang mga salitang ito nanggaling sa Diyos. Si God mismo ang nag-command kay Moses, no? Na ito ang sabihin niya sa mga taga-Israel, no? Anong sabi ni Moses dito? Binigyan sila ng kalayaan ni God para pumili kung anong piliin nila, kung life daw ba or good. Ibig sabihin kung buhay ba ang piliin nila at mabuti or di kaya kamatayan ba at saka masama ba ang piliin nila, no? Pero ang nakasaad dito, kapag sila daw naging masunurin sila sa mga salita ng Diyos, sa mga kautusan ng Diyos sa kanila na pinag-uutos ng Diyos through Moses, kung mahalin daw nila ang Diyos at lumakad sila sa mga paraan ni God, lumakad sila na ang will ni God ang nasusunod sa buhay nila, kung panitilihin daw nilang sundin ang mga kautusan ni God, yung mga kasunduan ni God sa kanila at yung batas ni God, ang nakasaad dito ay mabubuhay daw sila at magmumultiply at ibibless daw sila ni God doon sa lupa na pupuntahan nila, yung land of flowing milk and honey, which is yung land of Canaan, no? Doon ang pupuntahan nila. So, ganito ang mangyayari sa kanila. Pero, kung sila daw talikuran nila si God at hindi daw sila makinig sa mga salita ni God, tapos mag-worship sila ng ibang Diyos at isi-serve daw nila ito, ang nakasaad dito ay sigurado daw na sila ay mapapahamak at hindi daw sila mabubuhay ng matagal doon sa lupa na pupuntahan nila doon. So malinaw, ang consequences ng hindi magandang aksyon natin ay tayo mismo ang may accountability, tayo ang may responsibility kasi yan ang nakasaad dito, no? Na kung tayo maging masunurin sa Diyos, maganda ang kahihinatnan natin dahil ibibless ni God nga, ibibless tayo ni God, tapos pahabain yung buhay natin, di ba? Kapag minahal natin siya, sinunod natin yung mga kautusan niya, at lumakad tayo sa mundong ito na yung will niya ang nasusunod sa buhay natin. Pero kung tayo, naging matigas ang ulo natin, tinalikuran natin si God, nag-worship tayo ng ibang Diyos, sumamba tayo ng ibang Diyos at nag-serve tayo ng ibang Diyos, ay siguradong mapapahamak tayo, no? So, hindi maganda ang consequences na matatanggap natin. Pero ang consequences na yon, dahil sa pagkakamali natin, dahil sa mali-maling mga actions natin, dahil sa mali-maling mga decision makings natin, dahil sa mali-maling choices natin sa buhay, no? So, para sa atin na hindi naman mananampalataya, di walang time sa Diyos, di ayaw magpalid kay God, ayaw ng guidance ni God, lumilihis ng landas, tapos, hindi maganda ang nagiging resulta ng kapalaran, hindi maganda ang kinahinatnan nyo sa buhay ninyo. Hindi nyo masisisi si God, hindi nyo pwedeng ibintang kay God na si God ang may gawa ng kapalaran nyo kasi kayo mismo ang gumawa ng kapalaran nyo dahil lumihis kayo ng landas. Ayaw nyong magpalid, ayaw nyo ng guidance ni God, no? So, kayo mismo ang gumagawa ng kapalaran nyo kung bakit napahamak kayo, kung bakit hindi maganda ang kinahinatnan ninyo, no? Dahil yan sa sariling katangahan ninyo, no? Dahil sa mali-maling pagpili, mali-maling choices ninyo sa buhay, no? Hindi natin pwedeng ibintang kay God yan dahil wala siyang kinalaman. Kasi ang nakasaad dito, may plano siya sa atin kapag tayo ay mananampalataya niya, di ba? May plano siya sa mga anak niya, para sa mga anak niya. May plano talaga siya dahil kahit kailan ang ama ay hindi maghahangad ng ikakapahamak ng anak, di ba? Kahit sinong tatay ay hindi na naisin o hindi maghahangad ng ikakapahamak ng anak niya. Kung hindi, ang hangarin ng tatay ay mapabuti ang anak niya. Mas lalo na ang Diyos na alam naman natin na ang Diyos ay mapagmahal sa lahat, di ba? Siya nga yung source of love, di ba? Si God pa ba ang maghahangad sa atin na mapahamak tayo, na mapasama tayo, di ba? Hindi ganun ang Diyos dahil mapagmahal siya. Gusto niya mapabuti tayo. Gusto niya magkaroon tayo ng personal growth. Gusto niya umunlad tayo. Gusto niya magiging masagana tayo, no? Pero dahil sa katigasan ng ulo natin, hindi tayo sumusunod sa will ni God. Ang sinusunod natin ay yung will natin, yung mga personal desires natin, yung mga selfish ambition natin, yun ang sinusunod natin sa buhay natin. Kaya tayo napapahama, kaya tayo naliligaw ng landas, kaya hindi nagiging maganda ang kapalaran natin, di ba? Pero kung hinayaan natin si God na mag-lead sa buhay natin, kung hinayaan natin na yung will ni God ang masusunod sa buhay natin, kung namuhay tayo ng naaayon sa salita ng Diyos, hindi kailanman tayo mapapahamak, di ba?
Hindi dahil ida-direct tayo ni God doon sa path na gusto niya para sa atin, 'di ba? Kailangan muna nating i-commit sa kanya lahat ng mga ginagawa natin, unahin natin siya sa buhay natin. Kung ayaw natin na mapahamak, ayaw natin na mag-iba ang landas natin, mag-iba ang kapalaran natin, no? So walang kinalaman si God diyan sa mali-maling desisyon natin, no? Tayo mismo ang gumagawa ng kapalaran natin. I-take natin sa sarili natin yung accountability at responsibility ng pagkakamali natin. Tulad ng sinabi ko, walang kinalaman si God dyan. Tayo ang may kasalanan dyan, no? Sana guys, no, mabago natin yung mindset natin na kapag may hindi magandang nangyayari sa buhay natin, kung hindi man maganda ang kinahinatnan ng kapalaran natin or ng tadhana natin, ay ibinibintang natin kay God, sinisisi natin kay God agad, no? Sana magkaroon tayo ng realization na tayo mismo ang gumagawa ng kapalaran natin kapag hindi natin hinayaan si God na mag-lead sa atin. Tayo mismo ang gumagawa ng kapalaran natin, 'di ba? Hindi si God. Kapag ganun ang gawain natin na ayaw natin magpalid kay God, ayaw natin ng guidance ni God, tayo mismo ang nagpapahamak sa sarili natin, tayo mismo ang gumagawa ng kapalaran natin, hindi ang Diyos, no? So walang kinalaman si God dyan kung tayo man ay napahamak, kung tayo man ay hindi maganda ang kinahinatnan ng buhay natin, sariling aksyon na natin yun, no? Sariling pagkakamali na natin yun, no? Out na si God doon, no? So sana guys, no, maliwanagan ang isip natin regarding sa mga bagay na to. So yun lang naman yung aking may share sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!